Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hello po! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Natasha, isang kabataan na nagmula sa CRC Summerfield. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating tinapay mula sa langit para sa ating daily devotion, sisimulan po muna natin ito sa maiksing panalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Father God in heaven, we exalt you, O God. We lift your name to the highest glory. We are thankful sa patuloy na pagbibigay sa amin ng new day, Lord. Maraming salamat po sa kapahingahan ng aming physical body, and forgive us, O God, sa mga kakulangan namin, sa mga pagkakasala namin. Dalangin po namin, O Diyos, na kami ay iyong pakalinisin. Gawin mong banal, Panginoon, ang iyong mga lingkod, at sa salita mo na aming pagninilayan ngayong araw ay magsilbi itong panangga o baon namin sa kahit saan man kami tumungo. Dalangin ko din po, O Diyos, na ikaw po nawa, ang tinig mo ang siyang marinig, salita mo ang siyang tumimo sa puso ng bawat isa. Tago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw po ang maitaas, maluwalhati at madakila sa buong araw na ito. In Jesus' name, Amen. Para po sa salita ng Diyos ngayong araw ay matatagpuan po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 25 verses 5 to 10. Ito po ay may pamagat na the marriage obligation of surviving brothers. Atin pong basahin. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng nabiyuda, ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumao ay ipapatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin niya, lalapitan siya ng biyuda, hahablutin ang sandalyas nito sa kaduduraan sa muka at sasabihin, ganyan ang bagay sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan ng lalaking ito'y makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sa aklat at verses po na ating binasa, itinagubilin ang batas na tinatawag na levirate marriage. Ito ay may kaugnayan sa kulturang Israelita sa panahon ng lumang tipan, kung saan ang kapatid ng isang lalaking pumanaw ay kailangang mag-asawa sa byuda upang magpatuloy ang pangalan ng pumanaw na kapatid at mapangalagaan ang mga anak nito. Sa kanilang panahon, ang batas na ito ay hindi lamang para sa pagpapalaganap ng lahi, kundi pati na rin sa pangangalaga at proteksyon sa mga byuda upang hindi sila mapabayaan sa isang lipunan. The term levirate po ay galing sa Latin na ang salitang lever ay ibig sabihin po nito ay brother-in-law. Bagamat hindi na ito direktang naaangkop sa atin ngayon, hindi na ito umiiral na batas o practice sa mga modern na lipunan, lalo na sa mga bansang may mga civil law na nagpoprotekta sa mga karapatan ng byuda at iba pang mga miyembro ng pamilya. Ang prinsipyo ng pagmamahal at katarungan na makikita natin sa batas na ito ay may malaking kahulugan sa ating buhay ngayon. Inilalarawan nito ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano na magpakita ng malasakit at katarungan sa ating mga kapwa, lalo na sa mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kahit na hindi natin sinusunod ang levirate marriage sa kasalukuyan, ang prinsipyong itinuturo nito ay ang pag-aalaga at pagtulong sa ating mga pamilya at komunidad. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon upang magmalasakit sa mga nangangailangan tulad ng mga byuda, mga ulila at mga kapatid na nawalan ng suporta. Sa ngayon, maaari natin itong ilapat sa pagtulong sa mga mahihirap, mga naguguluhan at mga walang kakayahang magsalita para sa kanilang mga karapatan. Sa atin pong pagtatapos, ang summary po ng ating topic ay to know the purpose of levirate marriage ay first,
to provide for the widow's well-being and protection. Second, to preserve the family's property and inheritance. Last, to ensure the continuation of the family line and name. At ang levirate marriage po na nababanggit po dito ay bukod po sa Deuteronomy chapter 25 verses 5 to 10, matatagpuan din po ito sa Genesis chapter 38 verses 6 to 11. Ito po ay paalala na hindi lamang ito tungkol sa pangangalaga sa pamilya, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng mga pangako ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob at magsilbing tapat sa ating mga tungkulin. Sa tuwing tinutupad natin ang ating mga responsibilidad sa pamilya at sa komunidad, itinataguyod natin ang katotohanan na siya ay tapat at magbibigay ng patuloy na pagpapala sa atin at gabay. Ang Diyos ay makatarungan at nais niya na tayo rin ay maging makatarungan sa ating pakikitungo sa iba. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking desisyon, kundi pati na rin sa ating araw-araw na buhay, pagtulong sa mga kapwa, pagbibigay ng tamang opportunities at pagtanggap sa mga naaapi. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpakita ng pagmamahal at katarungan sa ating kapwa, at ito ay isang paraan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord God, salamat po sa inyong salita na napagbulayan namin. We pray, God, na sa buong araw na ito ay ikaw ang aming maging ilaw sa lahat ng aming gagawin, na lahat ng mga task namin, O Diyos, ay mag-reflect ito sa nais mo sa amin. Dalangin din po namin ang kalakasan, kasiglahan at kapayapaan sa aming buong araw, maging katapatan, O God. Maraming salamat sa mga taong ginagamit niyo upang iparamdam o ipakita sa amin ng iyong mayamang biyaya. Dalangin po namin, O Diyos, na manatili kaming matatag at mas maging masikap sa pag-aaral ng iyong salita, nang sa ganun po ay mas maging mabunga kami sa taong ito at mas malagpasan namin ang mga banta ng kaaway o anumang hindrances na umabot sa amin. Salamat sa lahat ng kasagutan ng aming panalangin. Patuloy na palakasin niyo po ang aming leaders, mentors, each member of our families, and for every people who always give their time to listen for your words. Make us one, O God, to fulfill our purpose in this world. We bring back all the glory, honor, give thanks and praises to the almighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Mga kapatid, sikapin po nating aralin at saliksikin ang salita ng Diyos dahil ito po ay nagbibigay buhay patotoo sa bawat isa sa atin at nagsisilbing kalakasan sa oras ng ating kahinaan. Tunghayan po nating muli ang programang ito at sabay-sabay nating tuklasin ang magandang balita na ihahayag sa atin sa araw ng bukas. Pwede po nating itong i-share sa ating mga mahal sa buhay para mas marami, mas masaya ang pinagpapala ng ating Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos.